Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Tatak, ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, kaya ko ito dinevelop, itong segment na ito. Kasi maraming nagme-message sa akin, pag may mainit na issue o kaya kaganapan, laging ang message sa akin, Attorney, ano bang take mo dito sa issue na to? O kaya, naisip ko, magkaroon na lang ako ng isang content o segment na kapag may mainit na issue, alam kong na maraming message sa akin, tinatanong anong take ko. Ang ibig sabihin ng anong take ko, ano yung comment ko o masasabi ko. Hmm? Kaya ito na yon, tak ang take ko. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa YouTube channel na to, subscribe na kayo para laging masubaybayan nyo itong take ko. Ha? Kung hindi pa kayo nakafollow sa aking Facebook page na ito, follow na po kayo. Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. O ano ba yung mga issues na bibigyan ko ng kung anong take ko? Yan, si Llamas. Si Llamas naman ngayon ang binibira ni Guanzon. Parang nagwawala si Guanzon. Matapos yung iskandalo doon sa Rockwell, o ngayon naman si Ronald Llamas naman ang binibira. Sige, sabihin ko sa inyo ang take ko dyan sa bagay na yan. O si Corina, si Corina sa programa nila doon sa Billionaire News Channel, sila ni Pinky Web. Maniwala ba kayo? Hindi niya alam na senador si Lito Lapid. No? Akala niya siguro hindi nanalo. O sige, sabihin ko sa inyo ang take ko dyan sa bagay na yan. Si Senate President Soto pinagmamalaki na kahit na wala pa yung order ng Korte Suprema na ibalik yung 60 billion, sa proposed budget daw sa Senado, nandun na yun. Linagay na raw nila 60 billion. Nauna pa raw sila sa Korte Suprema. Wow! Totoo kaya yan? Ano yung take ko dyan? O sige, mamaya, mga kabunyog, mga kababayan. O, unahin na muna natin to. Si Guanzon, matapos yung kontrobersya doon sa Rockwell Mall, parang ngayon na nagwawala. Lahat na inaaway. O ngayon, ang kaaway niya, ang binibira niya, si Ronald Llamas. Si Ronald Llamas. Si dating Secretary Ronald Llamas, ngayon kung ano-anong sinasabi ni kung ano-anong sinasabi ni Guanzon. Mayroong kung ano-anong issue kay Llamas na ang brinot up niya. Pati yung pati yung physical na ni Llamas, ang pangit-pangit daw nito. Kung naging bakla daw ito si Llamas, ang pangit daw nito. Talagang matindi rin kung manlait itong si Guanzon eh. Matindi rin kung manlait. Ano pa bang mga sinabi niya kay Llamas? Ano pa? Ito daw kasing si Llamas, komunista daw ito. Komunista daw. Pati yung ganyang issue, dinala ni Guanzon yan. Ito yung mga sinabi ang ayaw ko dito, sabi ni Guanzon, they are taking advantage kasi nililabel nila akong DDS. Kaya binabanatan nila ako kasi takot sila na magsenador ako. Llamas, mas bagay naman akong magsenador kaysa sayo. Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw ang magsenador. Doon ka na sa line-up ni Risa Hontiveros. Pareho kayong mga komunista dyan. Kasalanan ko bang pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista. Ang problema sa inyo, gusto nyo komunista. Hindi ako bagay dyan, sosyalista. Bakit nadala na sa ganong issue? Komunista? Ito namang si Rowena Guanzon. Lalo lang niyang para na siyang nagwawala dito si Rowena Guanzon. Dapat hindi. Alam nyo, kaya lang naman siya nag-comment kay Ronald Llamas kasi si Ronald Llamas. Sabi kasi ni Ronald Llamas, nag-post si Ronald Llamas ay di ba yung yung tungkol sa comment ni Guanzon na doon sa Rockwell Mall na wala ka namang wala kang ang relo wala kang ang rilong Rolex, at hindi ka naman naka-Gucci. Yung bag siguro hindi naka-Gucci. So kinakantyaw yon.
minamaliit ni Guanzon yung nakaano niya, yung inano niya, yung kinonfronta niya doon sa Rockwell Mall na magkarelasyon o mag-asawa ba yun? Alam naman natin yung nangyari doon. Eh ito, pabiro naman itong si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas sa post niya, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex sa Gucci eh. O yun, doon nag-react si ano, ha? Sabi ni Guanzon, okay lang yan, pugi ka naman. Oh, naging kayo ni ano, 'di ba? Oh, ang iniintriga niya dito, yung matagal ng issue kay Llamas na naging sila ni Risa Hontiveros. Oh, direktahin na natin 'yun ang tinutukoy niya. Oh, ang sabi ni ang pinapatamaan diyan ni Guanzon, dito, okay lang 'yun, pugi ka naman, naging kayo nga ni ano, 'di ba? Kaya lang ano niya lang 'yun. Sa isang post niya naman, buti na lang di siya bakla, ang pangit-pangit niya pag naging bakla siya. Gano'n na katindi yung mga comment ni Guanzon kay, ano, ah, paano ko siya sasabunutan ang buhok niya sa kilikili? Talagang ano, grabe na itong mga ano ni Guanzon kay Llamas. Anyway, dapat medyo ano na si Guanzon dun matapos yung pangyayari na yon. Kasi pinapaliwanag niya na yun ay ano, nag-flare up lang siya kasi nadala siya ng emotion niya. Pero itong mga komentaryo niya kay Llamas, hindi na ito dala ng emotion. Hindi na ito dala ng emotion. Ha? Ah, napikon na kaagad siya dun sa pabiro ni Llamas na sinabi na bumaba daw ang self-esteem ni Ronald Llamas dahil wala siyang Rolex at saka Gucci. Ano lang naman yun eh. Ha? Ah, masaring lang naman yun. Wala naman. Kaya lang, pinatulan na naman ni, ano ni Rowena Guanzon. Dapat hindi na kasi ano yan? Kung doon sa pangyayari sa Rockwell Mall, ang paliwanag niya doon, tumaas yung, kumbaga yung emotion niya kasi hindi niya na control dahil na-insulto siya doon sa sinabi nung ano, nung mag-asawa o yung magkarelasyon na yon. Pero dito sa mga comment niya kay Llamas, ang dami niya nang sinabi. Sa bagay, ano yan, gusto niya sigurong patulan talaga si Llamas ay kasi si Llamas marami rin niyang sinasabi. Kaya lang, kukunti lang yung sinabi ni Llamas, grabe na yung sinabi ni Guanzon. Awan ko kung sasagutin siya ni Llamas diyan sa mga ano niya na yan, mga bira niya na yan. Kasi yung ibang bira ni Guanzon diyan medyo foul na eh. Yung physical na ano ni Llamas, kinakantsawan na, kalbo, pangit. Kailangan bang umabot sa ganun? Pati yung pagiging ano daw, komunista, hindi naman komunista si Llamas. Ewan ko diyan. Ha? Ha? Ewan ko diyan. Ha? Kaya lang yun na nga dahil may mga ideya si Llamas na ano, ayan, inaanuhan siya na komunista daw. Ay pero kahit si Llamas, dinideny niya yan. Ay kasi binibira rin niya yung mga komunista. Ewan ko kung alam niya ni Guanzon na binibira nga niya ni Llamas ang mga komunista. Hmm? Ah, kaya anyway, umabot na sa ganyan, masyado ng babaw ano, masyado ng mababaw. Okay naman si Guanzon kasi palaban naman talaga 'yan. Lalo na nung panahon ni ano, nung 2022 elections. Talagang inaano niya yung issue kay PBBM noon, yung qualification, yung estate tax na hindi nabayaran, mga valid na ano 'yon at saka palaban talaga si Guanzon noon. Nasa lugar yung paglaban niya. Eh ngayon kasi ano na eh, medyo wala na sa lugar yung ilang mga sinasabi at ginagawa ni Guanzon eh. Yun ang masama. Lalo na nung napasama siya dito sa kampo nila Sara. Pinagtatanggol niya sila Sara kahit alanganin. Pati yung parang ugali ng mga DDS, parang nakuha niya na. Noon sinasaluduhan siya dahil sa kanyang bardagulan. Ibig sabihin palaban. Oh. Pero yung pagiging palaban niya noon, hindi naman ganyan kaano na eh. Masyado ng ano eh, mababaw yung pagiging palaban niya at pakikipagbardagulan. Sayang, sayang. Ano to? Sana hindi na lumaki ang mga sagutan nila na yan ni Llamas. Pero hindi naman yata pinapatulan ni Ronald Llamas eh. Wala pa akong alam. Ewan ko kung papatulan ni Ronald Llamas. Abangan natin. O ito, mga kabunyog, itong si Corina Sanchez si Corina, may programa sila ni Pinky Web sa Billionaire News Channel. Eh, ito ganito.
ang nangyari. Ganito ang nangyari doon sa Billionaire News Channel. Ha? Um, si ano kasi, si Pinky Web, nagre-react siya na may reaksyon si Lito Lapid doon nga sa mga nangyayari sa mga kasamahan niya sa Senado na itong nadadawit sa mga nasasangkot dito sa mga anomalya, ha? So, tinanong si Lito Lapid ng reaksyon niya diyan, katabi niya nga si Mig Subiri, eh. Ang sabi ni Lito Lapid, napanood naman natin 'yun, eh. Ah, ano daw siya, um, nalulungkot daw siya na marami sa kanyang mga kasamahan na senador nadadawit diyan sa mga iskandalo na 'yan, anomalya. Pero sana raw hindi totoo 'yun. Oh, kasi naaawa daw siya at saka naano daw siya na maraming mga kapwa niya senador ang naano diyan, nadadawit diyan. Sana hindi totoo, 'yun ang sabi niya. Hmm. Eh, ngayon pinag-usapan niya ni Pinky Web saka ni Corina, sabi ni Corina, ang reaksyon ni Corina, "Ha? Senador ba si Lito Lapid? Ha?" 'Yun ang medyo 'yun ang medyo reaksyon na ah, parang, "Senador ba?" Sabi niya, "Ay nanalo pala siya." Ibig sabihin si Lito Lapid, "Congrats Senator Lito, hindi ko napapansin sa totoo lang." So, gano'n yung reaksyon ni ah, Corina Sanchez do'n kay Lito Lapid. So, siyempre natawa si Pinky Web do'n, ha? Sinabihan niya pa, "Hello Senator Lito, ngayon lang daw nalaman ni Corina na senador kayo," sabi ni Pinky Web. Ginawa nilang biro yung pero seryoso yata si Corina Sanchez do'n, seryoso yata siya pagsabi na hindi niya alam. Pero ang punto yata ni Corina, hindi niya alam na nanalo. Hindi niya alam na nanalo si Lito Lapid. Siyempre alam niya 'yan, senador. Pero ngayon yung eleksyon na ito, parang hindi na nagrehistro sa isip ni Corina na nanalo pala si Lito Lapid nitong eleksyon na 'to. Eh, di siyempre natawa si Pinky Web. Hello daw Senator Lito, ngayon lang daw nalaman ni Corina na senador kayo. Pero ang paliwanag naman ni Corina, yun nga, ay nanalo pala siya. Congrats Senator Lito, hindi ko napapansin sa totoo lang. Yan yung kaya lang, sabi naman ni Lito Lapid, doon sa pinapaliwanag niya na nalulungkot daw siya sa nangyari sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ang pinagmamalaki naman ni Lito Lapid doon, sabi niya, "Ako, matagal na ako, hindi ako nai-involve sa ganyan. At saka kung may mga ganyan man sa akin, ano yan, sanay na ako na minamaliit daw siya." Yun sabi ni Lito Lapid. Kaya katabi niya naman si Mig Subiri, ang sabi naman ni Mig Subiri sa tabi niya, "Lodi!" Binibiro si Lito Lapid. Pero sa totoo, pagdating talaga sa Senado, walang masyadong kontrobersya si Lito Lapid ng mga ganyan. Korupsyon sa Senado. Kasi nga wala naman halos nagagawa sa Senado si Lito Lapid, sa totoo lang. Wala siyang kontrobersya pero wala naman siya halos nagagawa. Tahimik lang. Pero pagdating sa korupsyon, wag niya namang sabihin wala siyang mga kaso ng korupsyon. Doon sa Pampanga, nung naging governor siya doon, at sila, yung Lapid, ano yun? Yung anomalya doon sa mga lahar, yung quarry ng lahar. Kaya nga yan naging malaking issue yan. Yan yung dinalang issue na malaki ni dating Governor Among Ed Panlilio. Yung matinding korupsyon ng mga politiko ng Pampanga pagdating dun sa lahar, sa quarry ng lahar. Kasi malaking pera yun. Yun, hindi mailalayo ay hindi maididinayan ni Lito Lapid na involved siya sa mga iskandalo na yun. Kaya hindi niya rin mali rin yung sabihin ni Lito Lapid na parang wala siyang kaintri-intriga. Mayroon. Yung intriga na yun tungkol diyan sa lahar, yung quarry. At saka nagkakaalyado sila doon nila Gloria Arroyo, Pinida, yung pagpolitika ng Pampanga, sila yun. Kaya yan, hindi rin naman totoo sa Senado wala tayong nakitang malaking iskandalo niya. Pero ang iskandalo niya sa Senado yung wala siyang nagagawa. Pero ang pagkakaiba niya naman kila Lito Lapid ay kila Ruben Padilla. Dahil nga
dahil nga wala naman masyadong nagagawa, hindi masyadong mayabang si Lito Lapid. O, nandun lang, tahimik sa isang tabi. Oh, 'pag magbubutuhan, bubuto siya. Wala, wala lang. Eh, ang problema sikat siya sa tao, eh. O siyempre ang mga Pilipino, ang mga karaniwang tao, sikat si ano, Leon Guerrero, eh. Ha? Leon Guerrero nung panahon pa. Tapos ano, yung probinsyano. Oh, kaya ano ito, si Pinuno. Kaya diyan siya sumikat, eh. Oh, kaya kapag nagbubutuhan, nananalo kasi sikat. O ano ba naman, kaya yung mga tao mas mananalo si Lito Lapid kasi sikat ito, eh, artista. Oh, kaya kaysa sa ano, mga tulad ni ano, nila Chel Jokno, nila Luke Spirito, hindi. Mas Lito Lapid. Ha? Mag-Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, Lito Lapid, kaya nananalo. Kaya nananalo. Oh. Pero dahil nga ano, ganyan lang naman talaga yan si Lito Lapid, pagdating sa Senado, wala namang nagagawa halos. Walang masyadong iskandalo, pero wala rin halos nagagawa sa Senado. Yun naman ang pinagmamalaki ni Lito Lapid. Sabi niya, wala akong iskandalo, eh. Kaya nga naano ako dito sa mga kasamahan ko, sana hindi totoo yan. Sabi niya. Oh. Ay ngayon, di pinag-usapan siya nila Pinky Web. Oh. Saka ni Corina Sanchez sa programa nila. Ang problema, ang reaksyon ni Corina, senador ba si Lito Lapid? Nanalo ba siya? Ngayon ko lang nalaman, nanalo pala siya. Dinatawa ngayon si Pinky Web. ha? Mukhang ano naman, honest naman si Corina na hindi niya alam na nanalo si Lito Lapid. Ano kayang reaksyon ni Lito Lapid diyan? Wala pa tayong alam na reaksyon ni Lito Lapid doon. Ha? Oh. Pero sinabi naman ni Lito Lapid, tanggap niya na 'yan. Yung mga ano daw sa kanya, yung mga ah, pinagtatawanan daw siya, tanggap niya na daw 'yan. Oh, anyway, natawa lang tayo sa sinabi ni Corina. Hindi niya alam, senador pala si Lito Lapid. O ito mga kabunyog, mga kabayan, panghuling topic natin. Pinagmamalaki ni Senate President Tito Soto na yung Senado ngayon magaling sa ilalim ng liderato niya. Kasi ano daw sila, eh, inunahan na daw nila ang Korte Suprema. Hindi pa man daw sinasabi ng Korte Suprema, ginawa na nila. Yun ang pinagmamalaki niya. Ang tinutukoy ni Tito Soto, ay di ba kasi yung recent na ruling ng Korte Suprema, yung kinuha ng executive, yung circular ni dating Finance Secretary Ralph Recto, na kunin yung savings, excess funds ng PhilHealth, 89.9 billion, ang narimit lang muna pansamantala 60. Ang order ngayon ng Korte Suprema, kasi unconstitutional yung ginawa na yon, illegal, pinapabalik yung 60 billion. Yan yung recent ruling ng Korte Suprema. Para masiguro na talagang ibabalik, sabi ng Korte Suprema, ilagay nyo yan sa General Appropriations Act, sa budget o sagaan ng 2026. Sa sunod na taon, dapat makita doon, PhilHealth, 60 billion. Yun ang order sa Kongreso. Ilagay talaga yon. Yun yung sinasabi ni Tito Soto na sa kanila sa Senado, nandun na yun. Inunahan na daw nila yan. Nakita na daw nila yan. Kaya mas advanced daw sila sa Korte Suprema. Totoo ba kaya yan? Ang totoo, ang yabang naman ni Soto. Akala mo naman sinauli nila, as in, yung perang 60 billion ay hindi nagalaw, dahil hindi nagalaw, isinauli na lang. Dahil sinabi ng Korte Suprema na illegal nga yung ginawa, so yung 60 billion, wala namang problema kasi hindi pa nagamit, isauli. Sana kung ganun. Hindi naman ganun, eh. Hindi naman ganun. Ang ginawa nila, naglagay sila ng item na 60 billion para sa PhilHealth. Anong gagawin dun sa 60 billion na yon? Yung pera na yon, ano pa rin yun? Ipoproduce pa rin yun. Wala na yun, eh. Nagamit na, eh. So yung linagay doon na 60 billion, ibig sabihin, magkukolekta ng buwis, at sa koleksyon ng buwis at sa kita ng gobyerno, padala yung kita ng mga OFWs natin, yung income ng gobyerno mula sa buwis, remittances, mula doon, kukunin yung 60 billion. So, ibig sabihin, hindi naman pagsauli yun.
Ang pagsauli, ibig sabihin, may pera, hindi nagalaw, isauli. Hindi naman ganun. Kaya akala mo naman yung sinasabi ni Senate President Soto, ang bait nila kasi sinauli nila. Ah? At inunahan nila ang Korte Suprema kasi alam na nila na mali yung ginawa, kaya parang kinorek nila. Hindi ganun yun. Ang, ang papahirapan niyang ganyan, ang taong bayan pa rin. Kasi pag linagay mo dun sa budget na 60 billion para sa 2026, ibig sabihin, yung mga nandun na binadgetan ng gobyerno, yung linagay dun sa 2026 budget, ipoproduce pa lang yung pera na yun. So magpo-produce mula sa correction sa buwis ng 60 billion. O yan yung mangyayari. Saan galing? Sa taong bayan. Kaya actually, pera na ng taong bayan yung kinuha, yung 60 billion, ginamit na, kukunan na naman ng 60 billion ng mamamayan galing sa buwis. Actually, double jeopardy nga to eh. Ninakawan ka na, nanakawan ka na naman uli. Kaya wag namang akala mo naman kay Tito Soto, yung pera isauli daw, inuna na daw nila yan. Kaya magaling daw sila, inunahan nilang Korte Supreme. Ay, mga kabuy. Ganon din ang sabi ng Kamara. Nakalagay na daw sa draft budget nila yan, yung 60 billion. Ha? Ang problema, kayo kasi sa Senado at saka sa Kamara, bakit linagyan nyo doon? Pinag-aawayan na yan ngayon eh. Yung Special Provision 1D na dineclare na unconstitutional ng Korte Suprema, anong nakalagay doon? Binigyan ng power ang presidente, ang executive na gamitin yung mga pondo ng GOCCs o pinag-initan ngayon yung PhilHealth kasi yun yung maraming pera. Kinuha ngayon yung excess funds daw ng PhilHealth dahil doon sa Special Provision 1D ng Kongreso. Binigyan ng power ang presidente. O, kaya ibig sabihin, itong mga senador at mga kongresista na naglagay ng special provision na yon, dapat managot yun. Ay ngayon, ayaw na nilang aminin kung sino. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, si Salceda daw nagsingit noon. Sabi ni Salceda, hindi ako nagsingit niyan. Wala nga ako sa MyCam, sabi niya, wala rin ako sa House Appropriations Committee. So paano ako magsisingit niyan? O sino na ngayon? Nagdidinaya na sila. Kaya itong mga kongresista at senador na nagsasabi ngayon na binalik na nila yan, una muna dapat managot kayo. Sino yon? Sino kasing naglagay noon ng Special Provision 1D na yon? O, patago pati, kaya nga ang tawag rider linagay lang ng basta, hindi man lang pinag-usapan. Siningit, kaya nga ang tawag doon sa usaping legal, rider, singit. O, dineclare ng Korte Supremang unconstitutional kasi bawal ang rider sa ganun. Bawal. Kaya lang siningit nga ng mga nasa Kongreso. Ngayon, wala nang gustong umamin kung sino yon. Sinong nagsingit noon. Si Salceda, sabi niya, hindi ako nagsingit niyan. O tapos ngayon, ang lakas ng loob magsabi ng Senado, sabi ni Soto, binalik na namin yung 60 billion ha. Sabi rin ng Kamara, linagay na namin yan sa draft budget ha, yung 60 billion. Oo, linagay nyo dyan, pero sinong magbabayad niyan? Ha? Mabuti sana kung linagay dyan na binalik talaga kasi hindi pa nagalaw yung 60 billion. Nagalaw na, nagamit na. Ipinundo sa mga unprogrammed appropriations na karamihan ay flood control. O yan ang nangyari dyan. Kaya nga, matindi ang ginawa ng Kongreso at ng Executive sa mamamayang Pilipino. Ninakaw ang 60 billion. Pag-order ngayon ng Korte Supremang ibalik yan, linagay na sa budget, pero kukunin na naman sa taong bayan sa pamamagitan ng buwis. Ganyan ang garapalan na usapan dito. Kaya wag naman kayong magsasabi niya parang pinagmamalaki nila Soto. Nauna na kami, linagay na namin yan sa Korte Suprema, sabi rin ng Kamara. Nandiyan na yan sa draft budget, linagay na namin yan. Sus, akala mo naman ang babait nila. Wag nyo nga kami. Wag nyo nga ang sambayan ng Pilipino. Wag nyo nang pinagluluko. Ha? Di ba, mga kabunyog mga kabayan? Okay, magandang araw. Magandang araw. Mabuhay tayo.